I believe wala po sa atin ang hindi naka-experience na masaktan. Masaktan dahil iniwan ng mga mahal sa buhay. Nasaktan dahil pinagpalit sa iba. Ano pa? Nasaktan dahil hindi na-meet yung ating mga expectations. Nasaktan dahil hindi natin alam bakit nila tayo sinasaktan. Amen po? Next. Have you ever had a chance to help but you did not do that? You weren't able to do, or you were not able to lend the help that God is asking us to do. Di ba may pagkakataon naman na ganun, no? Kapag may lumalapit sa atin at humihingi ng tulong, not all the time, napagbibigyan natin sila. We are trying our very best in order for us to help, but not according to their expectations. Di ba? May mga nanghihingi kasi ng tulong na sasabihin sa'yo, I need 10,000, give me. Eh kung meron ka lang 100. Or in any way that God is asking us to help. Naranasan niyo po ba yung nasa Pilipinas kayo tapos merong namamalimos sa inyo na hindi natin napagbigyan kasi iniisip natin sindikato yan? Di ba? Na-experience niyo po yun? O kaya iniisip natin, may pera naman ang magulang yan, kaya lang inuutusan sila na mamalimos. Okay? O kaya, nakikita natin yung itsura ng mga namamalimos, mas makinis pa at mas maganda pa sa'yo. Na-experience niyo po yan dito sa mga daan, no? Mas makinis pa sa atin, naka-shoulder bag pat naka-abaya. Tapos kumakatok sa bawat sasakyan para manghingi ng pera. Di po ba? Naranasan niyo na po bang mabuli or ano ba 'yung tawag doon? Mabudol-budol nang dahil sa paghingi or ano, according to the need of a person also na alam natin na kailangan ng tulong pero hindi natin agad na ibigay or hindi natin nagawa. What else? How do you show your compassion to others? Ito po ay napaka big word. Okay? Ayun. Si Kuya Jess daw namimigay ng pera pagka nakakaramdam siya na kailangan mag-express ng compassion. Di po ba? There are moments in our life na we really need to practice compassion pero hindi po natin nagagawa. Di po ba? And I believe majority of us are guilty about this matter. Na alam naman natin kung ano yung nais na ipagawa sa atin ng Panginoon, to share love, to share His goodness, pero hindi po natin nagagawa at times or most of the times. So all these questions are part of our topic for this morning, which is the God of mercy. Amen? And our verse, our attribute muna, definition bago tayo magpatuloy. As we are having the series for this week, and that is according to attributes of God, we will just once again emphasize what is the meaning of attribute. Okay? According to the dictionary, attribute means characteristics. And the definition of characteristics is these are the qualities or features that makes an individual different from others. Meron po akong kwento about these characteristics or something that could make us different from another, no? Madalas ko pong na-encounter, especially pag nagpupunta ako, for example, sa Lulu, nag-grocery ako. And then, may tao po na lalapit sa akin at sasabihin, "Uy, Ate Sally, kumusta ka na?" Pagka ako ay tinawag na Ate Sally, I know that that person is coming from the church. Sa Lorimi po kasi hindi po talaga nagtatawagan ng pastor at pastora. Lagi pong ate at kuya. Bakit? Ang dahilan po nila is, baka daw kasi pag nasa labas ng church, biglang mabigla. Pastor, kumusta ka na? So, iniiwasan po yon. Kaya ang laging tawagan is ate at kuya. So, I always remember na kapag nagpunta ako ng Lulu at may biglang lumapit sa akin, "Uy, Ate Sally, kumusta ka na? Ano na nangyayari sa'yo? Saan ka na ngayon?" Alam ko, galing sa church. Okay po? Lalo doon sa simbahan kong pinanggalingan. Pero pag may bumati sa akin na Tita Sally, kasi hindi naman lahat sa BNE, I'm sorry, I'm guilty about this, hindi po lahat alam ko talaga yung pangalan. Pero kilala ko sa mukha. Alam ko na pag may tumawag sa akin na Tita Sally, uy, taga BNE ito. So that makes that Ate Sally or Tita Sally different, no? Another thing is that pag may tumawag sa akin na Ma'am Sally,
Ayan. Alam ko, yung tao na yan galing sa work kasi alam nila na I have the ability to educate them as a staff, di po ba? So, makikita natin yung difference ng Ate Sally at saka yung Ma'am Sally. Alam ko na yung bumabati sa akin na yon ay nakilala ako galing sa hospital. Iba rin naman kapag ang may tumatawag sa akin is Mami Sally. Especially pagka ang tumatawag sa akin ay yung anak ko, Ma'am. O alam na this. Bakit? Pag tinawag ako ng anak ko na Ma'am, ibig sabihin, he has the right to ask me paying 5K. Ah, 'di ba? Iba-iba yung iba-iba yung sa tingin ng mga tao na kaya kong gawin. And eto po yung nakakatawa. Kapag may bumati sa akin sa Lulu, ako naman ay nagre-respond. According to their question, Ate Sally, kumusta ka na? Ay, mabuti po ako, ate. Kumusta po kayo? Eh, okay naman. Tapos ang tatanong ko, sino po kasama nyo? Ay, andyan sila, ate, ganito. At saka, okay, nako, nice to see you po. Sige po, salamat po. Pagtalikod, sino ba yun? Hindi ko kasi natatandaan. Di ba? Na-experience niyo po ba yun? May babati sa inyo, may makikipag-usap sa inyo. Eh, syempre, alam naman, ay, sino po ba kayo? Hindi ba nakakahiya, ano? So, the tendency is that i-entertain mo. So, in that matter, nakikita po natin yung difference, no? Si Ate Sally, Tita Sally, Mami Sally, at saka si Ma'am Sally. So, ang attribute po ng God, ito po ay yung mga kakayahang gawin ng Panginoon sa ating buhay na nagpapatunay na God is a loving, merciful, faithful, that we can come to Him anytime. Okay? Next po. Ito yung first, on the first week of our series, we discussed, narinig po natin yung message about the sovereignty of God. The following week po was the God of love. And this week po, we will hear the God of mercy. And we are on the third week. Then, one more week, napakabilis po talaga ng oras, napakabilis talaga ng araw. The following week, another series na naman po tayo for the month of August. Okay? So, our message po, the Word of God that we're going to share for you this morning, yung pong ating series na God of Mercy. This verse really states how merciful our God is from Deuteronomy chapter 4, verse 31. Let us read in a count of 3. 1, 2, 3. For the Lord your God is a merciful God. He will not forsake you nor destroy you, nor forget the covenant of your fathers, which He swore to them. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw po, Panginoon, ang aming nais marinig. Ikaw po, Panginoon, ang nais naming magturo sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon, yung nais namin na kumilos, O God, at mangusap sa bawat isa sa amin. Allow us, Lord Jesus, not to only hear these words, but to really practice it in our life as you are so merciful, O God, sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng mga ginagawa namin na patuloy mong pinaparanas sa amin, Panginoon, ang iyong kahabagan, O God. Kaya sa mga oras po na ito, Panginoon, hinihiling po namin na mag-sink in at totally tumimo po sa aming mga puso yung mensahe mo for this morning. Lord, ikaw po magturo, ikaw po mangusap, at ikaw po, Panginoon, ang humipo ng aming mga puso. Itago niyo lamang po ako, Panginoon, sa pinakamababang lalagyanan, O God, or hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, that your power will manifest, O God. Your goodness, faithfulness, and mercy will really be felt in this place. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So, ito pa po, as we define mercy, it says here, nakakarinig na po ba kayo ng ganitong word? Mercy is a noun in action. Ano po ba yung word that demonstrates the action? Hindi po ba verb? Pero ito pong mercy, this is a noun. Pero, it is in action. Okay? Later po, mauunawaan natin yan ng husto. Mercy is a mission or act performed to alleviate the sufferings of others. What do you mean by alleviate po? To lessen, no? To lighter the sufferings of others. So ito yung mercy na ipinapakita natin sa iba para po hindi masyadong maging mabigat yung kanilang pinagdadaanan or sitwasyon. It is taken from the Latin word merced and merces, which means price paid. Naka-experience naman po tayo niyan, di po ba? Kapag tayo po ay nasa grocery store at namili tayo ng napakarami, tapos pag sinabi ng counter na, "Uy, you won, all these items are paid already." Hindi po ba? Ang sarap
sa pakiramdam na malaman mo na wala ka nang iintindihin dahil may nagbayad na para sa iyo. How much more po doon sa ating mga buhay na yung mga bagay na kailangan nating maranasan pa meron ng sumalo. Di po ba? What else? In the Bible, mercy is used in reference to giving forgiveness, kindness, generosity, and compassion. So always remember po these actions, no? Forgiveness, kindness, generosity, and compassion. These are things that we need to put into action. And that is mercy. Kaya po sinabi kanina na it's a noun but being put into practice or into action. So these are the examples po. And marami pang iba. It is the action that is put into effect because of these feelings. So because of all these feelings, we can manifest or we can do. For example, paano mo ba maipapakita yung kindness? Pwede mo ba sabihin na, I am kind. Hindi ba? Hindi po ba? But we have to show. Di po ba? Hindi po siya sinasabi, hindi siya ina-announce. Mga kapatid, si Tita Sally nyo mabait. Hindi naman yun ganon, di po ba? We really need to show your kindness. Kasi this is something that we cannot force others to really understand and accept na mabait talaga to unless nakita talaga sa atin. Even generosity and compassion. Paano natin masasabi na tayo ay generous kung hindi naman tayo naghuhulog sa ating tithes and offerings box? Di po ba? And other things. Now, we have also the God's grace. Napapansin niyo po ba, pagka nabanggit ang salitang grace, most of the time kasunod yung salitang mercy. Di po ba? Now, what is God's grace? God's grace is a gift from the Lord that we do not deserve. Isa siyang regalo. Isn't it? Sabi po sa Bible, it is because of God's grace that we are saved. Di po ba? Dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa handog na regalo sa atin na walang bayad, kaya tayo ay naligtas. Amen? An example of God's grace is God's mercy. Ngayon, paano po natin ito mauunawaan? Ito kasing God's grace, it's a gift. Something that is given to us. An example of gift is God's mercy because mercy is something that we are putting into action, meaning to say, ginagawa natin. Out of this gift, that's why we can do. We can perform kindness, compassion, forgiveness, and all. Next, ito po, sarap na malaman. God's grace is, God is giving us what we do not deserve. Ano po ba yung mga hindi natin deserve na makamtan? Because we are a sinner, isn't it? Deserve niyo po ba yung trabaho niyong maganda? Deserve po ba natin yon? Hindi. Hindi po ba? Deserve ba natin yung sinasahod natin ngayon? Samantalang makasalanan tayo, alam natin na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng ganong sweldo or ganong posisyon or ganong trabaho. Pwede ba natin sabihin na, deserve ko talaga yung sweldo na yan kasi napapagod ako ng husto. Sino po dito ang nagtatrabaho na hindi napapagod? Lahat tayo napapagod, di po ba? Si Kuya Eugene lang ang kakaiba. Si Kuya Jess. Di ba? Okay, napapagod tayo. Pero yung ba sweldo ni Kuya Eugene, sweldo nyo? Di ba mas mataas yung sweldo ni Kuya Eugene? Ay, object, sabi ni Kuya Eugene. Joke. Di po ba? Ano man yung nakakamta natin? Tingnan mo ha. Tingnan niyo po yung mga tiyan natin kung gaano kalaki. Deserve ba natin na kumain ng napakarami? Deserve ba natin na makain lahat ng gusto nating kainin? Samantalang, hindi po ba? Nagigets niyo po yung ibig sabihin? Marami pong bagay na hindi naman natin deserve, pero talagang pinagkakaloob sa atin ng Diyos. It was discussed even before na bakit yung mga makasalanan naman sila, pero bakit sila pinagpapala ng Panginoon? Di po ba may question na ganun eh? Nung panahon na tayo ay hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, nagkakasala tayo, pero nakita naman natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Di po ba? Now, ang question, we are now a Christian, pero masasabi po ba natin na talaga pinagpapala ko ng Diyos kasi hindi ako nagkakasala? Meron po ba dito na hindi nagkakasala?
Di po ba lahat tayo? Pero ang difference lang is that, this time as Christian, we can immediately acknowledge na nagkasala tayo. And the tendency is to really ask for forgiveness. Di po ba? But mercy is like this. God is not giving us what we deserve. Ano po ba i-deserve natin? Deserve nating mapunish. Hindi mapunish na ma-spoil, ha? Deserve natin na parusahan. Deserve natin na because of our sins, ang katumbas na parusa nito ay kamatayan. Yun talaga yung deserve natin. Di po ba? Deserve natin na hindi pagpalain, pero pinagpapala tayo ng Diyos. Deserve natin na masaktan, deserve natin na mapahiya because of our sins, deserve natin napakaraming bagay. But because of God's mercy, He is not allowing us to do because God is not giving us what we deserve. Yan po yung difference ng grace and mercy. Pero, most of the time, lagi po siyang nababanggit together. Di po ba? Lord, thank you for your grace and mercy because of your faithfulness and all. So, alam po natin, but we have to understand ano po yung difference. Okay? Next, description of mercy in the Bible. It says, the Bible demonstrates that God's mercy is not based on what we do or what we do not do. Bakit? Kasi nga po, God is not giving us something that we deserve. So, hindi po siya nakabase sa ginagawa natin or hindi po natin ginagawa. Kasi ang totoo, kung pagbabasihan ng ating mga ginagawa, hindi talaga tayo karapat-dapat pagpalain. Even yung mga pagkukulang natin, yung mga hindi natin nagagawa, like yung hindi natin pag-attend ng Bible study, yung hindi natin pag-worship regularly, hindi natin pagpunta dito sa church every Friday, napakarami po nating bagay na hindi po natin nagagawa, no? Pero, hindi po naka-base doon ang mercy na ipinaparana sa atin ng Panginoon. Next, God's mercy is extended when we repent. Ano po ba ibig sabihin ng repentance? This is a very big word for all Christians. We cannot say that we are a Christian, kung hanggang ngayon, ay patuloy pa rin po natin ginagawa yung ating favorite sin. Amen? God is allowing us to recognize what are the things that we are doing good and not according to His instruction or according to His standard. Pinapaalam sa atin ng Lord yung mga bagay na this is acceptable for me and this is not acceptable. So, God's mercy is extended kung yung mga bagay na nagagawa natin ay hindi na natin patuloy na ginagawa. Okay? May mga tinatawag po tayo na weakness. Weakness is something na alam natin na iyon yung kahinaan. At yung kahinaan na yon, dumarating sa sitwasyon na alam kasi ng kaaway kung paano niya tayo ulit mawiwin. Ulit, ha? Because previously, ang kasama natin, the enemy, isn't it? Alam kasi niya na kapag mahina tayo when it comes to sexy women, ayan, may mga lalapit na may talagang darating sa buhay natin na kaakit-akit, no? Ano pa, most of the time, ang weakness ng tao, pera. Pagka tayo ay kinakapos, heto at may darating na isang pangyayari, ibenta mo to. O, ang daming scam ngayon, no? Tinuturuan tayo kung paano sabihin na, pag ito ginawa mo, kahit nasa bahay ka lang, kikita ka. Pero hindi natin alam, ginagamit na pala tayo for a worst situation na po pwedeng mangyari sa atin. Anything that could make us weak. Yun yung sinasabi natin na, weakness ko naman talaga na laging magalit. Kaya dapat wag mo akong gagalitin. So, di po ba? Dapat alam natin na, oops, malapit na akong magalit. Kalma. Di po ba? Kaya dapat alam natin kung ano yung weakness natin eh. Ano ba yung dahilan na paulit-ulit natin tayong nagkakasala? Or ano yung dahilan kung bakit paulit-ulit tayong nagkakasala at tayo ay natatrap sa ganong sitwasyon? That is weakness. Pagka hindi pa po natin napagtagumpayan yon, ibig sabihin hanggang ngayon,
ginagawa pa rin natin siya, so we have to do something about it. And as a Christian, all we need to do is to repent. Okay? Next, when we choose to turn away from sin, it produces heart transformation within us. Napakasarap po na malaman na kapag tayo ay nagrepent, there will be transformation of heart. Pagka nagkaroon ng transformation of heart, there will be changes sa buhay. Because everything starts from the heart. Alam niyo po, sa science, ang last organ na nagpa-function sa isang tao ay heart. Para masabi natin na buhay pa ang isang tao, kahit wala na siyang ulirat, kahit wala na siyang, hindi na siya nakakapagsalita, hindi na siya nakakakilos, hindi na nakakadilat ang mata niya, pero as long as ang puso ay tumitibok pa, ibig sabihin, patient is still alive. At kapag ang puso po ay ang siyang nag-collapse, ibig sabihin, kapag ang heart ang nag-stop from moving, that would be the time that we can consider na ang tao ay patay. So, ganun din po sa ating spiritual life. Kapag ang ating puso ang siyang tinamaan ng kasalanan, ano po ibig sabihin nun? Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pag tayo nakagawa ng mga, or nakapagsabi ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, galing yun sa puso natin kasi yun ang nararamdaman natin. So, ibig sabihin, kapag ang puso ay nanigas, may kalyo, ibig sabihin, hindi na talaga willing magbago pa. Ibig sabihin, walang transformation. But if a person has a heart who is willing to accept the things na alam nating mali at handa tayong baguhin, that is what we call heart transformation. Sa atin pong mga buhay, ang laging tinitira ng kaaway puso. Kaya kapag tayo nasaktan, ang tendency, tayo ay magre-react. At kapag tayo ay nag-react, may mga bagay tayong gagawin or may mga bagay tayong hindi gagawin, and that makes our heart hard. Okay po? Kaya ang pagka sinasabi nating repent, totally nag-turn our back na tayo doon sa bagay na alam natin na hindi nakakatulong sa ating mga puso spiritually. Amen? Mercy requires justice. Do you agree on this? Why? Sabi po sa Numbers chapter 14 verse 18, the Lord is long-suffering. Other translation po ng long-suffering is patient. Hindi patient na pasyente, ha? Patient na may mahabang pasensya. The Lord is long-suffering and of great mercy, forgiving iniquity and transgression. Na-imagine niyo po ba yung buhay natin dati na tayo ay nagkakasala pa? Pero andito na tayo sa point na kahit paano, alam natin sa buhay natin na yung mga bagay na naging dahilan o kung bakit tayo naging madumi, naalis na natin sa ating sarili. And that is not according to our power, but it is God who moved in our life kung bakit na i-give up na natin yung mga bagay na yon. Pero ang question is, do you, ano ba yon? I-imagine po ba natin or na-analyze po ba natin mabuti kung gaano katagal na naghintay ang Panginoon sa ating pagbabago? Amen po? Gaano katagal na pinagpasensyahan tayo ng Diyos? Na alam niyang mali at nagkakasala tayo, pero dumating yung pagkakataon na isinuko ng Panginoon, isinuko natin sa Panginoon lahat ng mga pagkakamali nating ginagawa. Ano po ibig sabihin nun? Nung panahon na tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yes, pasaway tayo, yes, matigas ang ulo natin, yes, ma-pride tayo, pero hindi tayo sinukuan ng Diyos. Samantalang ang tao, pag paulit-ulit tayo nagkakasala, hindi na nila tayo, yung level ng love nila sa atin dati is not the same anymore sa love natin ngayon. Bakit? Kasi ang tao may kakayahang mapagod. Pagod magmahal, pagod umunawa, pagod magbigay. Di po ba? Kaya nga sinasabi ng iba, walang forever. Kasi dumarating tayo sa hangganan na kung saan, pag hindi na tayo masaya, tatalikuran na natin, iiwan na natin. Di po ba?
Pero sa Panginoon, the Lord is long-suffering, the Lord is patient. Di po ba? At kailanman hindi niya tayo susukuan. Hinihintay niya yung pagkakataon na tayo ay 100% na tumalikod na sa lahat ng ating mga kasalanan. At hindi siya nanunumbat. Hindi niya sinasabi sa atin na, ayoko sa'yo, tigas ng ulo mo. Hindi ganun ang Panginoon. Di po ba? Ang Diyos laging nandyan upang tayo ay unawain, tanggapin, at pagpasensyahan. Bakit? Kasi hindi nagbabago yung pag-ibig niya sa atin. And that is mercy. Forgiving iniquity and transgression. Next, according to Psalms chapter 3 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. What do you mean by slow to anger? Nakakita na po ba kayo ng mga taong madaling mairita? Yung tipong pagka, bato-bato sa langit, ang tamaan ni wag magagalit. Yung mga worship leader, di po ba, sorry naman Kuya Glenn, hindi ko alam na ikaw yun. The Lord is merciful and gracious, is slow to anger. Ibig sabihin, may mga tao po na talagang maigsi ang pasensya, agad nagagalit, agad naiirita. Di po ba? Naka-experience na po ba kayo ng mga tao na kapag kinakausap kayo, ang sagot sa inyo, pabara? Yung bang tipong, pagka nagsalita sa'yo, ba't ikaw pa nagdala niyan? Sino pa magdadala? Ako naman talaga. Di po ba? May mga taong ganun Ibig sabihin, maiksi talaga yung pasensya. Okay? But God is not like that. Bakit? Because God is merciful and gracious, abounding in steadfast love. We really cannot imagine yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi talagang ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Siya lang at nag-iisang siya lang ang may kakayahan upang tayo ay mahalin ng walang hanggan. Hindi niya tayo sasabihan ng mga salitang mga pabagsak. No? Ako po, na-experience ko yan Yung bang tinanong mo na, kumain ka na? Ang sagot, ba't naman hindi ako kakain? Hindi po ba? Ganito kasi, may mga tao na nung nanunuyo, naku, napakagiliw. Ay, bato-bato sa langit ulit Nung nanunuyo, napakagiliw. Di ba, lahat ginagawa para sa mahal niya. Pero nung maging mag-asawa na, lahat ng salitang lumalabas sa bibig niya, very rude. Na parang wala nang consideration. Walang pake kung masasaktan ka o hindi. Basta masabi lang nila kung ano yung gusto nilang sabihin. Di po ba? But God is slow to anger. Okay? At ang Diyos hindi nagpo-provoke para magalit tayo. It is us who choose anong reaction ang gusto nating ibigay or gusto nating gawin. Alam ng Diyos kung kailan tayo totoyoin. Especially ang mga women, no? Kaya nga po ang Diyos ay mapagpasensya. Mahaba ang kanilang pasensya. Di po ba? Hindi katulad ng tao na hindi naiintindihan kapag darating, especially mga babae, when our period is coming, no? We are so moody. We cannot anymore control our emotion. So meaning to say, I just would like to emphasize that God is really slow to anger. Di ba? Hindi siya pumapatol kasi mahal niya tayo. Ay, naku, kahit ano ka pa, mahal kita. Di po ba? Samantalang tayo, pagka gano'n na yung nararanasan natin sa iba, minsan aalis na lang tayo kasi kapag hindi tayo umalis, ang tendency baka magkasalubong ang mga galit. Okay? Mercy requires justice, yes, but just because God has a great mercy does not mean we can do what we want. Hindi komot ang Diyos ay merciful, gracious, and slow to anger. It means
lahat ng pwede nating gustong gawin, ay gagawin na natin. Okay? Kasi sa Panginoon may hangganan din. He can move your situation. Kaya ng Panginoon na baguhin yung sitwasyon natin sa isang iglap kapag tayo ay hindi pa rin natututo. And grace and mercy is not something that we have to abuse. Takot talaga ako dito sa oras na to, 20 minutes na lang. Grace and mercy is not something that we have to abuse. Kapag sa inyo po ginawa yon, yung palagi na lang tayo na pinagpapasensyahan, or kayo yung palaging nagpapasensya, ano po mararamdaman nyo? Di ba ang sakit? Ang sakit na, ano ba naman to? Ako na lang lagi lagi maglalaba, ako na lang lagi maghugas ng plato, ako na lang lagi maglilinis ng bahay, mag-aalaga ng mga bata. It is not because God is merciful, full of grace and mercy, and we always say that God loves us so much, but it doesn't mean that we have to abuse His grace and mercy by doing whatever we want, whatever it may take. Okay? According to Proverbs chapter 28, verse 13, whoever conceals their sins does not prosper. Yan, ha? Ano ba ibig sabihin ng conceals? Kapag hindi natin inamin, kapag hindi natin sinabi, kapag hindi natin tinanggap, pag lagi na lang tayong may dahilan, kaya ko lang naman ginawa yun kasi ganito, ganun. Diba? Sabi ng Lord, whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Ito po yung rule ng tao eh. Patatawarin mo ba yung isang taong hindi naman humihingi ng tawad? Di po ba? Yun yung lagi nating basihan. Paano naman mawawala yung galit ko? Hindi naman siya nagsosorry. Di po ba? But for God, we always find mercy. Okay? Next. Repentance brings us into greater freedom to stop the sin, turning from it which is necessary because sin equals death. And that is what we deserve. To die because of our sins. But repentance allows us to be more humble, draws us closer to God, and to be more dependent on Him by acknowledging our need of His mercy. Bakit? Kasi hindi tayo makakalapit with freedom sa Panginoon kung hindi natin i-acknowledge, kung hindi tayo magpapakumbaba, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, kung hindi tayo dedepende sa Kanya, at kung hindi natin aaminin na tayo ay totoong nagkasala. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na, kaya lang naman matigas ang ulo ko, kasi siya naman ang nagsisimula, lagi na lang niya akong ginagawa ng ganito. Diba? Sa Panginoon, walang justification. Hindi ibig sabihin, hindi natin po pwedeng bigyang katwiran yung lahat ng ating mga nagagawa dahil sa Panginoon pag mali-mali. Okay? So hindi natin po pwedeng panatiliin ang kasalanan sa ating mga puso because we know that hindi iyon ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. What is the importance of mercy? Mercy is important because mercy triumphs over judgment. Palaging nagtatagumpay ang mercy over panghuhusga, pagbibintang, and other things na hindi pa man natin ginagawa, pinag-iisipan na tayo ng masama. Okay? Where judgment means punishment, discipline, and ultimate death, mercy means love, compassion, tender-heartedness, and ultimate triumph. Despite the fact that we all deserve hell, mercy makes heaven possible. Amen? Mercy makes heaven possible. Lahat po tayo imposibleng mapunta sa langit dahil sa lahat ng ating ginagawa. But because of God's mercy, it makes being in heaven possible. Because it is God who find way or who gave way para tayo ay mapunta sa langit. Sabi po sa Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not.
They are new every morning, and great is thy faithfulness. It is because of God's mercy. Kung bakit tayo ay, ano ba ibig sabihin ng nako-consume? Napapagod, humihinto, hindi tayo nawawalan ng pag-asa and other things, no? Ang compassion ng Panginoon kailanman ay hindi nagbabago at hindi nagkukulang. They are new every morning, great is thy faithfulness. Napakabuti ng Panginoon. His mercy is new every morning. Hindi niya binibilang yung dati na ginagawa natin. Bagkus, ipinapahintulot ng Panginoon na tayo ay bigyan palagi ng second chance. God's mercy and love go hand in hand. According to Ephesians chapter 2 verse 4, but God is so rich in mercy and He loved us so much. Hindi natin pwedeng sabihin na God is merciful kung hindi niya tayo mahal. At hindi rin naman maipapakita ng husto ng Panginoon ang kanyang pag-ibig kung hindi niya tayo pinagkakalooban ng mercy. Why? Because mercy and love goes hand in hand. At iyon ang katangian ng Panginoon. Mahal niya tayo at palagi siyang full of mercy over our life. Okay? We have here some Bible stories that will prove that our God is really a God of mercy. Natatandaan niyo po ito? Very common na story sa Bible. Study of disobedience. Sino siya? Si Jonah. Anong nangyari sa kanya? May pinapagawa ang Panginoon sa kanya, pero hindi niya sinunod. Di po ba? Sinabi ng Lord na pumunta ka sa kanan, pero pumunta siya sa kaliwa. Tiniis niya. Akala niya makakapagtago siya sa Panginoon. Anong ginawa niya? Sumakay siya sa barko. Pero hindi niya na-imagine na ang Diyos ay may kakayahan na kumilos sa sitwasyon kung saan tayo naroroon para ipatunayan sa atin na hindi nga iyan anak ang gusto ko. Di po ba? Anong ginawa niya? Habang siya ay nakasakay sa barko, nagkaroon ng bagyo na to the point na pati yung barko ay mawawarak na talaga. So, na-identify ng mga kasama niya sa barko kung bakit nangyari yung sobrang tinding bagyo. Nalaman nila na it was because of Jonah. So, si Jonah nagsabi, itapon niyo na lang ako sa dagat. Nung tinapon siya sa dagat, kinain siya ng malaking isda. Hindi pating ha. Kinain siya ng malaking isda. For 3 days and 3 nights, nandoon siya sa tiyan ng malaking isda. At ano po yung naramdaman ni Jonah? Nakaramdam po siya ng kauhawan sa presensya at pag-ibig ng Diyos. Nung siya ay nasa loob ng isda, na-miss niya yung maranasan kung gaano kainit yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Okay? So dumating yung pagkakataon na nanalangin siya sa Diyos at siya ay pinatawad muli ng Panginoon. Nangusap ang Panginoon sa isda para iluwa si Jonah sa dalampasigan. At dahil doon, ginawa ni Jonah yung nais ng Lord sa buhay niya. Only because of God's mercy, kaya nabigyan ng panibagong pagkakataon ang Diyos sa buhay ni Jonah. Di po ba? After heeding God's second call, Jonah's message leads Nineveh to repent, demonstrating how divine mercy can lead to significant transformation. Dahil sa mercy na ipinakita at ibinigay ng Diyos sa buhay ni Jonah, anong nangyari kay Jonah? Di ba ginamit siya ng Panginoon sa Nineveh para sabihin sa mga tao na magbago na kayo dahil alam ng Diyos na ang Nineveh ay yung mga tao talagang sobrang makasalanan na ang description nga sa Bible suko sa langit ang kanilang kasamaan. Okay? Sabi po dito, yung story ni Jonah illustrates the steadfast love of the Lord and abundant mercy, reminding us that God's grace is available even in times of disobedience. Ano po ibig sabihin yan? Kapag tayo ay sumusuway sa kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay, pinaparana sa atin ng Panginoon na, anak, hindi kasi yan yung gusto ko or plano kong mangyari sa buhay mo. Kaya inaalis talaga tayo ng Lord sa sitwasyon na alam niyang hindi makakatulong para hindi masunod yung plano at purpose ng buhay, ng Diyos sa buhay natin. And whether we like it or not, we have to accept. Sa atin naman po, dumating yung punto na dinisobey talaga natin ang Lord. Di po ba?
Alam natin na merong pinapagawa ang Diyos sa buhay natin, especially na na-experience na natin to serve God in His ministry. Pero may mga pangyayari sa buhay natin na tinalikuran natin yung calling ng Lord sa buhay natin only because of a certain situation or only because of the people or only because nasaktan tayo or hindi natin nagustuhan or hindi natin na-meet yung ating expectation na because of what is happening inside the church or what is happening with our brothers and sisters. Di po ba? Dumating din naman po talaga sa punto natin na tayo ay nag-disobey. Pero na-experience naman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, hindi niya tayo sinukuan. At hindi niya sinabi sa atin na, anak, tapos na yung calling ko sa'yo. Time is up, hindi ka pa rin nagbabago. And enough. Hindi ganun ang Diyos. Di po ba? Sa kabila ng disobedience natin, pinaparanas sa atin ng Panginoon yung kanyang mercy. Sa mga oras na tayo ay nanlalamig, totoo naman po, may spiritual dryness na tinatawag, di po ba? Ito yung moments na gusto na muna nating magpahinga. Gusto muna natin na huwag ituloy yung ginagawa natin sa church because of certain reason. Pero we have to remember, kung tayo po ay nagpapahinga, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na yung calling niya sa atin hindi nagbabago. Pinaparanas sa atin ng Panginoon yung pagpapahinga na wala siya para makaranas tayo ng kauhawan. For sure, namimiss natin talaga yung presensya ng Panginoon na ating nararanasan dati. Kaya, ang nais lang po sabihin ng Panginoon na hindi titigil ang Diyos hanggat hindi natin nagagawa kung ano yung plano at purpose ng Lord sa buhay natin. Amen? And that is because of God's mercy. Story of renewed relationship. Natatandaan niyo po ito, very common, very famous story. The prodigal son. Ano po nangyari dyan? Yung bunsong anak, hiningi na lahat ng mga mana na para sa kanya. Pinagbigyan siya ng tatay niya, nilustay na ubos. Ano nangyari? Hanggang sa dumating yung punto na walang-wala na siya. Nakaranas siya ng taghirap, taggutom, namasukan siya bilang taga-alaga ng mga baboy. At gusto niyang kumain pero walang gustong magbigay ng pagkain sa kanya. Ano nangyari? Naisip niya, buti pa yung mga servants. Mas maganda yung kaysa alipin or katulong. Buti pa yung mga servants ng tatay ko, nakakakain ng masarap. Minsan sobra-sobra pa sa pangangailangan nila, samantalang ako, andito gusto kong kumain ng masarap pero hindi ko magawa. Okay? So anong ginawa niya? Inamin niya sa sarili niya na hindi siya karapat-dapat tawaging anak. Pero sabi niya, kahit ituring na lang ako na alipin ng tatay ko, babalik ako sa kanya. So ang ina-expect niya, magagalit ang tatay niya, okay, bumabalik ka, sige, magsilbi ka sa akin. Pero hindi ganon. Padating pa lang siya, nauna pang lumapit ang tatay niya sa kanya, nagtatakbo at sabik na niyakap siya, hinalikan at tinanggap ng buong buo. Hindi 50-50 na, nagbago na kaya ito? Hindi ganon, di ba? Talagang binigyan siya ng Panginoon binigyan siya ng tatay ng panibagong pagkakataon. Bakit? The story of renewed relationship, which is the prodigal son, offers profound insights into the dynamics of forgiveness. Nanumbat ba yung tatay nung dumating yung prodigal son? Hindi, di ba? Ba't nilustay mo yung ari-arian, yung pera na dapat papamanas ako sa'yo, pag namatay ako, hiningi mo na agad. No. Hindi siya nanuos. Di ba? Hindi niya isinumbat. Teaching us about the boundless capacity for compassion and the free gift of renewed relationship. Dumarating naman talaga sa pagkakataon na even sa relationship nanlalamig tayo, nanghihina tayo, tumatalikod tayo. Pero because God is full of grace and mercy, hindi niya hinahayaan na yung relationship na yun ay mawala. Mga kapatid, napaka-importante po ng relasyon. Napaka-importante po ng samahan at pakikisama. Kasi lahat ng bagay nagsisimula dito. Paano ka magiging victorious sa ministry? For example, sa praise and worship. Paano ka magiging victorious sa ministry kung yung mga kasama mo sa team ay hindi mo kasundo?
Di po ba? Lahat ng tao may napipintas tayo, meron tayong nasasabi. Ano pa? Kahit sa pamilya natin, paano natin ma-enjoy yung true joy sa pamilya kung ang lagi nating tinitingnan ay kung ano yung pangit sa mga kapatid natin, sa mga pamangkin natin, sa mga kamag-anak natin. Di po ba? Ang nais po ng Panginoon kung tayo man ay nagkaroon ng relasyon na somehow ay nanlamig or nawasak, God wants us to renew that relationship. Next story is about story of mercy above vengeance. Natatandaan niyo po si David at saka si Saul. Si David po ay napagbintangan ni Saul na based dun sa mga nagmarites kay Saul, si David, gusto kanyang ipapatay. At ito ay nakarating kay David, kaya ang ginawa niya, nagtago siya, nagpunta siya kung saan-saan para wag siyang makita ni Saul dahil ang alam niya si Saul ay ipapapatay siya. Dumating yung time na nalaman ni Saul kung nasaan siya. Nagkataon naman na napagod si Saul sa paghahanap na mahinga muna sa bukana ng kuweba, hindi niya alam si David ay nasa loob ng kuweba. At nalaman ni David na andun si Saul sa bukana ng kuweba. Ang ginawa niya, walang kaalam-alam si Saul, ginupit niya yung ladlaran ng damit ni Saul. Na kung tutuusin, yun yung tamang oras para maghiganti siya kay Saul na, ba't niya ako ipapapatay? Uunahin ko muna siyang mamatay kaysa ako ang ipapatay niya. Kasi hindi alam ni Saul na andun si David. So, andoon na siya doon sa punto na he has the ability to kill Saul. Pero ano ginawa niya? Mas namutawi sa kanya yung takot niya sa Panginoon, kaya hindi niya ginawa. At ang ginawa niya, nirespeto at ginalang niya si Saul at sinabi niya na hindi po totoo na pinapapatay ko kayo. Katunayan, kung iyan ang motibo ko, eto yung piraso ng damit mo na ginupit ko. Kayang-kaya ko sana kitang patayin dahil hinahanap mo ko, pero hindi ko ginawa dahil sa nirerespeto kita bilang hari. May mga pagkakataon po sa buhay natin na tayo ay nahuhusgahan, napagbibintangan, tinitingnan tayo ng hindi maganda. Pangit yung pagkakakilala nila sa atin based doon sa mga bagay na naririnig. Pero nakakapaghusga po tayo base doon sa kung ano yung alam natin. Di po ba? But because of God's mercy, hindi po hinayaan ni David na siya ay talunin ng kanyang galit or ng kanyang takot kay Saul na uunahan ko na to para hindi niya ako patayin. Sa halip na siya ay magrebelde, sa halip na siya ay manlaban, sa halip na siya ay maghigante, ang pinakita niya ay God's mercy. Pinagpray niya na wag siyang pangibabawan ng ganong feeling na siya ay maghihiganti or lalabanan si Saul. Amen? So this story is teaching us about the deep merciful character of God who values mercy over vengeance. So kapag may mga tao po na talagang tayo ay tinitrigger para magalit, or kung may mga tao po or kapatid na talagang tayo ay pinupuno at gustong-gusto na nating lumaban, isipin po natin, our God is our role model for being merciful. Next po, story of compassion, which is the fresh start. Ito po ay very famous story once again about the woman caught in adultery. Di po ba? Siya po ay sabi ng mga nakasaksi, ang babaeng ito ay nagkakasala because of pangangalo niya or adultery. At sinabi nila kay Jesus, actually during that time na tinetest nila si Jesus, tinakwa ko anong gagawin nito. Base dun sa batas, kailangan ang isang babae na nahuling nangangalo niya ay babatuhin hanggang sa mamatay. At ito yung sinabi nila kay Jesus Christ. Hindi ba? According to dun sa batas natin, kapag ang isang babae ay nahuli, kailangan patayin siya. Kailangan batuhin siya na walang humpay. Pero ang Panginoon ay hindi kumibo at ang sinabi lang niya, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Pero may bumato ba?
Wala. Bakit? Kasi alam nila lahat na sila ay makasalanan at walang karapat-dapat talagang magpakol ng bato kundi si Jesus. Pero hindi niya ginawa. In this story, Jesus addresses a situation ripe with judgment and potential condemnation. Tayo rin minsan nahuhusgahan tayo. Tayo rin minsan napipintasan tayo. Tayo rin minsan nakakaranas tayo ng condemnation, pero we should always remember, hindi tayo sa tao naglilingkod. Hindi tao, we are here not to please men. We are here to please God. And that is the very essence of our responsibility or calling sa ministry. May makikita man tayong hindi maganda, may nakikita man tayo na hindi kaaya-aya, pero always remember, hindi tayo sa tao naglilingkod. Sabi ni Jesus doon sa babae caught in adultery, go now and live your life of sin. Jesus did not come to us from God to punish, but to take away the sins of the world and forgive. Naunawaan na ni Jesus, yes, makasalanan siya, pero hindi ibig sabihin, huli na ang lahat. Kaya nga, fresh start. God gave her another chance. Because our God is a God of second chances. Next, story of compassion, respond to suffering. And this happened with, kilala niyo po yung blind man? Ano pangalan niya? Si Bartimaeus. Di po ba? Siya yung pulubi na bulag. Okay? Nung time na nalaman niya na si Jesus ay paparating, ang una niyang ginawa, hindi siya nagdepende sa kanyang mata na hindi makakita, pero nagdepende siya sa kanyang pakiramdam at pandinig na dumating si Jesus Christ. So ano ginawa niya? Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Di ba? Sinaway siya ng mga tao, huy, huwag kang magulo. Huwag mong guluhin ang Diyos mo, ang Diyos ko. Di ba? Pinapatigil siya. Pinapahinto siya sa ginagawa niya, pero nakinig ba siya? Hindi. Lalo pa siyang sumigaw at humingi ng awa sa Panginoon. Ano lang ang sabi ni Jesus? Ilapit niyo siya sa akin. At isa lang yung tinanong ng Diyos, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ang sagot ni Bartimaeus, gusto ko pong makakita. Ano sagot ng Diyos? Mangyari nawa ayon sa iyong pananampalataya. Sa atin din may pagkakataon na ganun. Kapag meron tayong isang bagay na very eager, talagang masidhi yung kagustuhan natin na mangyari ang isang bagay. Isa lang ang nais ng Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya ng walang humpay. Kahit pinapatigil na tayo ng mga tao, kahit pinapatigil na tayo ng sitwasyon, but we will continue to ask, Lord, I need your help. And because God is so merciful, He showed mercy to this beggar blind man at ibinigay niya ang hinihiling ng bulag na pulubi. At right there and then, ang bulag ay nakakita. Now, if God is in front of you right now, at tatanungin ng Diyos, anak, ano ang nais mo? Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? We have to reflect. Do I deserve yung bagay na hinihingi ko? Pero we have to remember, God is full of mercy. Though we don't deserve, pero hindi ipagkakalob, hindi sakim ang Panginoon para hindi niya ito ibigay sa atin. It represents the transformative power of faith and God's readiness to respond in times of need. Kapag tayo ay nangangailangan, tayo ay nagsasuffer, tayo ay nasa matinding problema at pagsubok, alalahanin po natin, ang Diyos ay hindi maramot. Kaya niya tumugon sa anuman yung hinihiling natin at anuman yung pangangailangan natin dahil alam ng Diyos kung paano niya tayo pagpalain. Amen? Kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagpapalo, always remember, hindi kasi iyon ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya inaalis niya tayo sa isang sitwasyon na alam niyang hindi makakatulong sa ating spiritual na paglago. And finally,
the story, the last but not the least, this is the story of the magnitude of God's mercy, which is the crucifixion. Naranasan niyo na po ba yung kayo ay nahihirapan, nasasaktan physically, mentally, emotionally, psychologically, stress na stress kayo sa isang bagay na alam niyo naman sa sarili niyo hindi niyo ginawa. Pero sa halip na maghiganti o sa halip na gumawa ng hindi kaaya-aya, pinili niyong ipanalangin sila. During that time na si Jesus ay nahirapan, napagod, napahiya, dumudugo ang buong katawan, talagang in pain siya because of what we have suffered. Pero pinili niyang ipanalangin yung mga tao na nagmamaltrato sa kanya ng, ano sinabi niya? Lord, forgive them because they do not know what they are doing. So ang question po is, how about us? How about you? Meron po ba tayong kakayahan na gawin yung mga bagay na nakita po natin sa stories para tayo ay magpakita ng kahabagan or para tayo ay magpakita ng mercy sa kahit sinong tao na nasa paligid natin? We have to remember po that our God is our role model. Do you believe on that? Bakit po hinahayaan ng Panginoon na malaman natin that He is a God of mercy? Bakit hinahayaan ng Lord na malaman natin yung mga stories na to na kung saan it really shows how merciful our God is? Because our God is a role model. He wants us to practice what He has done. Amen po? Kung tayo ay dumating doon sa punto na somehow in our life, pinagpalit natin si Lord sa iba. Dahil nasaktan tayo, dahil ginusto natin, dahil yung dahilan kung bakit natin tinalikuran sa ang Lord ay dahil masaya tayo, napapasaya tayo, nabibigay yung gusto natin, give up natin yung purpose or yung calling ng Panginoon sa buhay natin for whatever reason. We have to remember po that God is so merciful. Kung siya po ay nagpakita ng habag kay Jonah, kaya din niyo pong gawin yon para sa atin. Amen? Dumating din sa punto na tayo ay naging pasaway. Kahit na tinuturuan tayo kung anong tamang gawin, pero nagmatikas tayo. Sinasabi sa atin ng Lord kung ano yung mas makakabuti or mas makakatulong sa ating buhay, pero sinunod natin yung sariling kagustuhan. Whether we like it or not, we have to accept na tayo po ay naging pasaway sa ating mga buhay. Amen? Walang makakapagsabi na sa buong buhay natin, we are good. We are obedient. Dahil dumarating pa rin tayo sa punto na kapag nararamdaman natin na, oops, eto na naman yung ating weakness, magpapasaya sa akin. Somehow tayo ay nakakagawa ng mga bagay na alam natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Or dumating po ba tayo doon sa punto na tayo ay galit na talaga, grabe na talaga yung ginagawa sa atin ng tao, hindi na natin talaga kayang itolerate, kaya maghihiganti na lang tayo. But we have to remember, God is so merciful na mas gusto niya, mas nais ng Panginoon, mas kalooban ng Lord na sundin natin siya at parisan natin siya because God loves us so much. At yun din yung gusto niyang i-share natin sa iba, yung love na nanggagaling sa Panginoon. Kapag naranasan natin, kung dumating man tayo doon sa punto na tayo nahusgahan, kinondemn, because of what we were doing, na even alam natin sa sarili natin na tayo nagbago na, pero tinitingnan pa rin nila tayo according to what happened in the past. Alam natin na nasasaktan pa rin tayo kapag tayo ay hinuhusgahan nila at pinagsasabihan ng hindi tama. Pero we have to remember, ang nais ng Panginoon, mahalin pa rin natin yung mga taong yun. Na alam natin sa sarili natin na hinuhusgahan nila tayo kahit na alam natin sa sarili natin na tayo ay nagbago na. And most of all, dumating na po ba tayo doon sa punto na in pain tayo at hindi natin magawang
magawang i-overcome yung sitwasyon na meron tayo, pero pinili natin na ipanalangin na lang yung mga taong nananakit sa atin. Sa mga oras po na to, mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. As we are hearing the word of the Lord, that our God is a God full of mercy and grace. Pero we have to remember, hindi po nais ng Panginoon na ang isipin lang po natin ay yung yung mga bagay na deserve nating matanggap, yung magandang treatment, hindi tayo hinuhusgahan, hindi tayo sinasaktan, hindi tayo nahihirapan. Pero there is another face of the story. What if tayo naman yung nanghuhusga? What if tayo naman yung nanghahamak? What if tayo naman yung nagagalit? O tayo yung nagpapakita ng hindi magandang way ng pakikipag-deal natin sa ibang tao? We have to remember, mga kapatid, na si Jesus Christ po yung role model natin of being merciful. And God wants us to be compassionate, to be forgiving, to be kind, and not to be judgmental sa mga tao nasa paligid natin. Sa mga oras po na to, ang nais ng Panginoon ay patuloy na maghari yung love at yung mercy natin sa iba. Because joy, love, and mercy goes hand in hand. Kung ang inuutos sa atin ng Panginoon, tayo ay magmahalan, we have to really do to love one another. Hindi lamang habang andito tayo sa church, kundi even kapag tayo ay nasa labas. Huwag nating hayaan na tayo ay mas pagharian ng galit, mas pagharian ng pride, mas pagharian ng hinanakit, sama ng loob, expectations na hindi natin natanggap, hindi nangyari. Ang nais ng Panginoon, we have to practice mercy. Not only God who will give us mercy. As followers of Christ, ang gusto po ng Panginoon sa atin, always be compassionate, slow to anger. We have to be kind. We have to be forgiving. Kung tayo man po ay nakagawa or nakapagsalita or nakasakit sa damdamin ng iba, let us ask for forgiveness dahil hindi pa po huli ang lahat. Kung ang Panginoon hindi tayo sinukuan, ang nais ng Panginoon sa mga oras na ito, wag din nating sukuan yung mga mahal natin sa buhay, yung mga taong malapit sa atin, yung mga kasama natin sa church, yung pamilya natin. Ang nais ng Panginoon, we should always be guided with His words, with His love, and with His mercy. God wants us to change. Hindi natin kailangang samantalahin yung grace and mercy ng Panginoon. Tamang ang Diyos ay may mas mahabang pasensya para sa atin. Hinihintay niya yung oras na tayo ay magbabago. Pero nais ng Panginoon, anak, hindi kita susukuan, pero nais kong malaman mo that I am a merciful God. Hindi ko hahayaan na hindi mangyari yung kalooban ko sa buhay mo. Kung paano kita tinawag, kung ano yung plano ko sa iyo, kung ano yung purpose ko sa buhay mo, I will not stop until that thing will happen. Hindi po tayo magkakaroon ng freedom to come boldly in the throne of grace kung hindi po natin tatanggapin sa ating mga sarili that we need God's mercy. Hindi po tayo po pwedeng mabuhay na tayo ay naninindigan sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating pananaw na alam ko wala akong ginagawang masama. But if it is not pleasing to God, we have to understand and we have to confess that we need God's mercy. Sa oras po na to, mga kapatid, imaginein po natin, what if tayo yung pinapanalangin ni Jesus Christ habang siya nakapako sa krus? At sinasabi ng Jesus Christ sa God the Father, Father, forgive them because they do not know what they are doing.
What if tayo yung isa sa mga dahilan kung bakit si Jesus nakapako sa krus? God is showing us mercy. But God wants us to change. God wants us to surrender. Ano man yung pain natin, ano man yung mga disappointments natin, ano man yung mga bagay na hindi natin napapractice yung mercy on our life. God wants us. And God is talking to us right now. Anak, mahal kita. At gusto kong mas paghariin mo sa buhay mo yung pagmamahal na meron ako para sa iyo. And the same love yung ibibigay mo sa iba. Yes, hindi sila karapat-dapat patawarin. Yes, hindi sila karapat-dapat pagbigyan. Yes, hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng magandang treatment mula sa iyo. Pero we have to remember, ginawa din natin yon sa Panginoon. Kaya sa mga oras na to, mga kapatid, let us renew our salvation. It is only because of God's grace and mercy that we have our eternal life. It is only because of the love of the Lord that's why we can survive. Sa mga oras po na to, mga kapatid, tayo po manalangin at humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakamali, sa lahat ng bagay na nagawa, na isip, na sabi natin na hindi naging kalugod-lugod sa Kanya. And most especially, humingi po tayo ng tawad for not doing the purpose of our God into our life. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, hallelujah, Lord. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa mga oras na hindi po kami naging forgiving, hindi po kami naging compassionate. Mas pinahalagahan po namin, Panginoon, yung pain na nararanasan namin over your mercy and grace and your greatest love na ipinaparana sa amin, oh God. Lord, sa mga oras po na to, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi po kami kalugod-lugod sa iyong harapan. Hindi po kami karapat-dapat lumapit sa iyo, O God. Pero because of your love, I believe, Lord Jesus, na naririnig mo yung panalangin ng aming mga puso. We want to follow you, Lord God. We don't want to live according to our weaknesses. We don't want to live according to what makes us happy, O God. But we want to honor you and we want to give glory to your name, Lord Jesus. Kung kami man po, Panginoon, ay nagkakaroon ng kalyo sa aming mga puso, we pray, O God, na tulungan niyo po kami na maging humble sa iyong harapan. Ma-recognize po namin, Panginoon, na sa aming mga buhay, ikaw ang nagkokontrol ng lahat ng bagay, O God. Allow us that in whatever we do, we will always consider, Lord Jesus, if it will glorify your name in our life. Salamat po sa iyo, Panginoon, for this wonderful message, O God, na tunay po that you are the great example of being merciful. And for today, this morning, O God, as we surrender everything, Lord Jesus, na nagiging hadlang upang hindi kami tuluyang makalapit sa iyo, Panginoon. Lord, we want to ask for forgiveness, O God. We want to be cleansed by your Spirit, O God, by your power and by your love. And help us, Lord Jesus, help us to live, Lord, according to what you want us to do. Maraming salamat po, Panginoon, for not giving up on us. Thank you, Lord Jesus, for being patient. Thank you, Lord Jesus, for being slow in anger, O God. And as we are asking you to change us, to mold us, Panginoon, we believe, Lord God, that you will continue to manifest in our life. And you will continue to give us a fresh start, fresh beginning, Panginoon. That you will allow us, Lord God, to experience your compassion, O God. Your love that doesn't change. Your love, O God, na patuloy mong pinaparana sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po. And as we hear your message for this morning, Panginoon, naniniwala po kami na paulit-ulit at palagi mong ipapaalala sa amin that we have to live like you, O God, na full of mercy sa amin. Kung kami hindi namin deserve, alam namin, Panginoon, na kung ano man yung pag-ibig mo sa amin, ganun din yung pag-ibig mo sa iba.
Kaya salamat, Panginoon, for allowing us to understand that it is only you that we need in our life. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. And we want to give you, Lord, the honor, the glory, O God, all the praises and worship that you deserve. Because we do not deserve, but you gave. And this time, Lord Jesus, it is you that we want to worship and praise and to thank, oh God, in whatever is happening to us right now. Maraming salamat po. And we completely depend on you. We are completely depending on you right now, Panginoon. That you will always guide us, protect us, lead us. You will continue, Lord Jesus, to mold us and to allow us, Lord Jesus, to understand, to accept and embrace your purpose and plan in our life. Lord Jesus, thank you. Thank you, Lord. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.